What's up you guys? So, sana enjoy nyo yung first vlog natin. Ngayon meron tayong TV guesting sa Family Feud. So, papakita ko sa inyo yung experience. I'm with my boy, Doc Austin. Doc Austin, what up? Doc Austin, Mado, and of course, syempre, Albi Casino. So, cool day. Sa tayo Family Feud, experience natin. Actually, para 3 oras lang yung tulog ko kasi nga talagang tinry ko aralin yung Family Feud, no? Siyempre, pipilitin nating manalo para sa inyo. Mananalo tayo para sa bayan. Medyo hindi pa gumagana utak ko. So, yun na nga guys. Dito na tayo ng Studio 7, GMA. Nakakanta na tayo ni Kuya Ding Dong. Doon na si Mado sa taas. Kasama si Doc Austin ngayon. We're very excited. Siyempre, it's been a while. Parang 10 years ata ang huli kong TV guesting. So, sa New Year, rebirth year natin ngayon. And let's go! So guys, been a while na make-upan tayo. Parang mga 10 years ago din. So, iba. That's why I'm very blessed na kasama ko ngayon ang ating mga talented na makeup artist. Nahihirapan ka ba sa mukha ko, madam? Favorite kong makeup artist, Maganda ang yung mga moreno. Ah, talaga? Kasi nakikita yung Shape ng mukha. sa akin Ay, Aldi. Yun! Tama nga dito. Let's go! Sa unang gabi, tanong. May sa final round, dalawa lang maglalaro. Singig na lang. Yeah, hindi, bahala kayo kung sinong laging nakasagot. Kung sino yung parati nakakasagot, yun ang piliin nyo para... Ay, Doc! Doc! Alam mo, kahit doktor, kahit na magna cum laude ka pa, kung hindi talaga, mali talaga yung... Kasi survey yan eh. Survey, Masa na sagot. Yes. Survey kasi yan eh. Kaya... patok sa tao. Yes. Kaya parating masa. Dito na lang. So dito tayo ngayon guys sa Jamie 7. Nahatak tayo ni Brother Vic. Sali tayo sa Family Feud. So tingnan natin yung mga katangkan ng gagawin natin. Actually guys, nag-usap-usap namin. Lahat ng sasabihin namin dito, puro katangahan. Gusto na mag-trending. So, ngayon pala nag-apologize sa Basta amin. masa lang, gawin yung masa lang. Albi, sorry. Sa kapatid ko, Joy Spring, pasensya ka na. Kay Wancho Trevino, pasensya na kayo. pasok sa kanya Oo. Sisirahin na lahat ng pinaghirapan nyo the past 20 years, nasira namin ngayon. So guys, Christmas gift natin to kay Albi. Christmas gift ko to sa lahat ng aking mga kaibigan na malalapit sa puso ko. Meron si Doc Austin, meron si Mado. Dahil busy si Albi sa taping, ngayon lang natin bibigyan sa kanya. Tama yung Brother, Merry Christmas. Ngayon ko lang bibigyan sa ito. Basahin mo. Basahin mo. Thank you, bro. Shooting ko to na ako. Para kita natin sa mo. Miss kita, bro. So nakikita kami ni Albi, matik yun. Wala namin pera kasi pagka hindi kami nakikita, maraming trabaho. Oo. But kidding aside, you know, really proud of this guy. Siyempre, grinding out for the family. New baby coming soon. Dito! Papaputi ko na itong ano ko. What's up guys? So dito tayo ngayon. Ipirma muna tayo ng kontrata natin. 5-year contract. Eto na. 5 year lang sa'yo, 10 year yung hiningi ko sa atin eh. 10 years 10 ba? year dapat yan. Hindi kasi bro, baka may taning na kasi buhay mo yun yung ano. Ayun, medyo nagkape na tayo. Tapos na natin mag-makeup. So nakakatuwa no guys, kasi si Albi kakasal na siya. Nasabihan niya na ako, pero wala akong invitation. Wala akong invitation. Wala ko talaga. Excited ka ba? Excited ka ba? Ako rin, excited ka. Parang excited ako sa plans natin. Yun! Ako sa lahat ng mangyayari. So today, ang mangyayari sa atin is meron tayong TV guesting, meron tayong fitting, tapos meron tayong contract signing. Hindi ito, ibang contract signing. Plus, hindi ko alam kung mangyayari. Medyo maraming mangyayari today. Medyo mahaba hindi natin today. So
So blessed to do this. Sana natuwa kayo dun sa unang naming vlog. Medyo sobrang jam-pack yun, medyo masaya. Super saya yun for us. Masaya ka ba, Jet? Siyempre, big shoutout to my boy Jetro. Si Jetro lagi nakikita sa camera. So Ron, hindi masyado, no? Mayayain si Ron eh. Oo nga eh. Talagang ano eh, magaling magtago sa camera to eh. Isa lang video meron ako kay Ron eh. Oo. Ano, ilabas ba natin? In 3, 2, hindi ba? Wag! Hindi kasi ano eh, parang si Ron kasi parang alam niyo yun, tinatago niya yung sarili niya. After 6 months na lalabas. Hindi, ito yung ano ting, 2 months. 3 months na lang. 2 months 2 months na lang. Yun na nga po, we're inviting everybody. Panoorin natin sa Family Feud! Tawagin ng buong pamilya Manghula manalo sama-sama Mag-isipan ng mag-usapin ng survey Tayo'y maglaro at mag-enjoy today Survey says Hulaan ang tamasaya Good answer Family Feud Ang usapin ng survey Family Feud Sama-sama tayo Family Feud So yun guys, kakatapos lang ng Family Feud. Di ko sabihin sa inyo kung ano nangyari, syempre, dahil gusto ko panoorin nyo. Guys, maraming salamat syempre, Kuya Dong, GME7, Family Feud. Thank you so much for having us. Such an honor, nakakatuwa, sobrang ibang experience to. So, lipat tayo, kain tayo, chow muna tayo kasi it's already 2 p.m. Gutom ka na ba ron? Di pa. Hindi pa. Siyempre, workout din si Pare. So, food trip na tayo, tapos dahil pa tayong gagawin. Let's go! So guys, nandito tayo ngayon sa steakhouse somewhere in Morato. Hindi na tayo napag-intro kanina kasi sobrang gutom na kami. It's already 2:30 p.m. So nagse-celebrate kami kasi syempre everything sa celebration. everything celebration, di ba? Syempre, spend time with the boys. We had the opportunity to Promote our brand. promote the brands. Of course, alam niyo naman lagi kada vlog natin. Actually, baka sabihin nila food vlogger na ako eh. Lagi pagkain. Sarap. Oh! Sarap. Deadly, masarap. Sarap. Mamaya, dediretso tayo. Meron tayong fitting kasama si Albi. Dahil para sa kanyang kasal na. Ako daw yung best man niya eh. Yeah! Kung wala na siya ibang mapili. Pero meron siyang ibang mapipili. Kaya hindi ako yan. So, meron tayong fitting. Tapos dadaan tayo sa bank for some contract signing and everything. So quick lang, then hindi ko alam makapag-workout kami, unting bonding pa kasi Albi and I will be launching a new brand which is called LSO Energy. Flash namin dito sa screen kung ano yun. Pang! Shoot! So we're very excited for that one. Siyempre kasama rin natin si Mado at si Doc Austin dyan sa brand na yan. We have so much in store. For summer, meron kaming event sa Lee Boracay. Tayin nyo, ilo-launch na namin yan. Kasama ko, syempre, yung mga kaibigan ko, di ba? Dami nating gagawin. Praise God. Alam nyo guys, talagang masasabi ko lang, no? Especially, moving back, nung pinanood ko yung vlog from Cebu, it's such a blessing to have people around you who just want to see you win. Na wala silang gustong anything in return. So, praise God. Take care. God bless you. Peace! Ads, nabanggit mo sa akin kanina, 15 years in the showbiz industry. First time ko tumapak sa GMA. First time mo tumabak sa GMA. All throughout, ano ka, no? ABS, baby. How's the experience? I mean, nakapag ano na ako. Kasi dati, kung naalala niyo yung Maynila, yung kay Mayor Atienza ba yun? Mahal kong Maynila GMA lumalabas yun eh. So ito yung first time ko talaga na pure GMA affiliation. So saya naman, 'di ba? Sana makabalik tayo. Feeling ko naman papabalikin tayo. How was the experience with family? Saya, dude, saya din. May mga ano lang, kaya naka-apat na laro sila na hindi na nanalo. Kasi nakakaano rin, Nakaka-mental block. nakaka-mental block din. Ang dami mo kasing iniisip, di mo maisip kagad yung kailangan isipin. Pero 'di ba, fun kasi yung mga tao na kasama ko, na experience lang din ba kumbaga. Albs,
Kanina ilang beses nila inulit yung about sa wedding mo. Sa proposal pa lang, wala pang wedding. Proposal. Ayoko muna sabihin yung date, baka kumampante yung isa eh. Hindi, pero syempre, yun na nga. Bro, alam mo, ito, share ko lang ha, yung isang kaibigan ko, kaka-propose niya pa lang mga 2-3 weeks ago, tops 3 weeks ago, nagpakasal na sila kahapon. Hindi ko alam kung pinaplan niya na mag-isa yung wedding na wala pa alam yung fiancé niya. Pero bilang lalaki, imposible mo gawin yan, pare. Kasi, Well, para sa akin pare, alam mo ba ako, gusto ko pag nag-propose ako, araw na rin ang kasal. pwede yun, pwede Kasi yun. baka magbago pa isip Hindi. niya. Pero like, asa ano lang, hindi ba dapat yung babae yung nagpaplano niyan? Siyempre, dream wedding nila. Oo hindi naman para sa atin yun eh, para sa kanila yun eh. So doon lang ako nagulat na, teka, i-check ko nga lang yun. Guys, sinabi yan ni Albi na hindi para sa atin, kung hindi para sa kanila. Kasi mostly, di ba, girls naman yung merong dream wedding talaga. Oo. Parang princess type wedding, beach type wedding, di ba? Kasi tayong mga lalaki naman, what we want is to provide the best experience para dun sa magiging wife mo. Mismo. Especially kayo, meron na kayong baby Roman. Totoo. Ilang taon na si baby Roman? Magtutuna. Kamusta naman yung pakiramdam pare pag nasa trabaho ka? Yung pinakamahirap, yung paalis ng bahay talaga. Kahit nung wala pa naman si Rob, the biggest struggle for working is getting to the job. Exactly. Kasi pag nandun ka na sa job, madali na eh. Oo. Pero ngayon yung mahirap na nga, yung alam niya na, kapag aalis ako ng bahay, alam niya na eh. Ah, talaga? Oo, so yun na, haharangan niya na ako. Oo, haharangan niya na yung pintuan. Hey, we're shooting a vlog. Say Say hi to the vlog. Hi, buddy. Namatay. Pero ayun, di ba? Yan yung pinakamahirap na pag nakikita niya nagsasapatos na ako, haharangan niya yung pintuan, hahabol sa kotse. Pero at the same time, yung baliktad naman nun, pag umuwi na ako, saya. Di ba? Sobrang excited mo na umuwi. Yan yung difference eh. Kasi dati, pag pauwi naman ako, wala naman ako pakialam eh. Albs, how does it feel to be back on your prime? It's a new feeling kasi meron ka nang pinaglalaban eh. Paano pinaglalaban? Parang dati, automatic na lang yung grind eh, di ba? Oo. Parang rise and grind is what we do eh. Work. Alam natin, kailangan mag-work. Pero you're not working for anything. Oo. Nag-work ka lang kasi alam mo, kailangan ko mag-work eh. Kailangan ko ng pera. Pero ito, alam mo na kung bakit ka nag-work if it makes sense. You already have a why. You already Yun. have the purpose. Kasi, di ba, lucky naman ako, blessed ako ni God na hindi ko kailangan maging breadwinner ng family ko at a young age. Yeah. Di ba? Kasi maraming tao na nasa lagay ko na nag-artista na sila talaga yung pag-asa ng pamilya nila eh. True. So, hindi ko yun naranasan growing up. So, siguro yun, medyo petics, di ba? Kasi kapag hindi ako magtrabaho, may bubong pa rin. Tama. Di ba? May pagkain pa rin. Wala lang panluho, walang panggastos. Pero yun din yung naging parang sakit ko dati na parang, oh, meron tayong show sa ganito. Ayoko gawin yan. Okay. Ayoko kasi gawin eh. Kasi tamad ako eh. Gusto ko mag-PlayStation lang all day. Tama. Yun, parang hindi ka gaganahan pumasok kung wala kang need ng pera. Totoo. Di ba? Ngayon, kahit 500 lang yan, Titirahin. titirahin natin, papasukin natin yan. So, you would say na hindi ko, actually, alam mo, I've been an avid fan of you. Nakadef? Oo, kasi Vlog syempre- lang, may bola pa. Siyempre, diba, parang magkakilala tayo in passing lang. Oo. Pero never, Know of each other. Oh, we just know of each other. Pero we never got the chance since na makapag-usap. And 3 years ago when we had the chance sa isang serye na makapag-usap, doon tayo naging close talaga. So, masasabi mo ba na yung first run mo doon sa opportunity nasayang? Hindi rin. Hindi ko naman naiisip yung sayang na ganun kasi let me answer this in 2 parts. Siguro ang unang part ng answer ko is oo rin talaga eh. Oo rin talaga. Sayang din. Parang siguro nagkaroon, kahit hindi ko siya gusto, nagkaroon ng notion yung iba na parang huwag natin kunin yan, hindi naman siya tumatanggap ng ganyan eh. Ah, talaga? Oo. Paano? Parang for example, doon ko na pagtantuyan is nung bumalik na nga ako sa isang show na binanggit ko kanina na tumutunog yung pera. Nung pumunta ako recently, parang yung tinanong nila ako na gumagawa ka ba ng ganito? So yun, parang dati alam nila eh. Tapos yun na, in-explain ko na. More on TV guesting. Oo, parang pumapayag ka na pala mag-guesting ng ganyan lang. Or yan, kahit sa mga show, dati may pride ka pa eh. Oo. Na parang ayoko pumunta sa show na
guest actor lang. Gusto ko part ako ng main cast. May ganun na, Prime. oo. May ganun na asta. Tsaka dati, umaarte lang ako kahit paano for fun. Pero at the same time, hindi ko rin iniisip na sayang kasi natuto pa rin ako from that. Sayang lang naman siguro pag wala kang natutunan. It really comes at a young age kasi. Diba? I think now you're more matured. Ikaw with age talaga. You're more matured now kasi even me, nung first run, sa'yo lang kasi mas maaga, parang teenager ka pa lang, superstar ka na eh. Ako kasi, nung superstar ka, prod team pa lang ako, prod staff pa lang ako. First run mo talaga, first money, first fame, first everything. Iti-take mo for granted feeling ko. Not taking it for granted, but you hold yourself to a super high standard. Na parang gusto mo, eto ka. Ito yung makuha mo. Oo. And I don't think You don't settle for less. yeah, we didn't settle for less. And kaya mo narating yung mga narating mo at the highest of the highs is because of that. And I don't think na it's a negative thing. Siguro lang na you wanted before yung mga guesting mo na ikaw yung prime or ikaw yung nasa sa ganitong sitwasyon dahil gusto mo na may marating ka talaga in your career. May reasons lang din talaga for yun, nag-iiba talaga sa mentality mo at that time. Oo. Nag-iiba siya sa mentality mo at that time. Parang wala naman akong pakialam kung ako yung lead o hindi. And pero bine-bless ka ni Lord. Pero Ng- bine-bless ako ni ng- Lord. Oo. Diba? Kasi nawala na ngayon yung ego eh. Yun. Now, pag wala na yung ego, yung art na yung gumagalaw. Pero meron ding isang factor na, di ba sinabi mo, it comes with age. Yun ang natutunan mo. Di ba yung sinasabi natin na may difference ang wisdom sa talino. Oo. Kasi ang talino, nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Oo. Ang wisdom, nagkamali siya, hindi ko uulitin yung mali niya. Pagkakamali niya. Yun ang wala ako noon. Kailangan ako yung magkamali. Oo. Tapos matututunan ko siya. Pero now, medyo I'm trying to get the wisdom na, ay, ito ayoko rin nakikita ko sa kanya. Tama. Pinapuzzle mo na. Pinapuzzle mo na, mismo. Pinapuzzle mo. Binidikit-dikit mo. Paano kaya siya umabot sa ganitong punto? Anong ginawa niya para umabot siya doon? Ano yung iiwasan ko para hindi ako umabot doon? Tama. Kasi parang, hindi naman lahat ng tumanda, nag-mature eh. May pinagkatandaan. Yun, di ba? Hindi naman lahat ng tumanda. May pinagkatandaan. Yan, oo. Maganda yung point mo dyan, no? I think tayo na actually masasabi ko nga parang ano to eh. Ito pa lang yung papik pa lang Papik talaga pa lang. tayo eh. Kasi it takes everything to come together at the right time din. Yeah. Parang ano no, ilang years na trials and testing. Hanggang ngayon, nag-trial pa rin naman tayo eh. Hindi pa naman tayo umabot talaga eh. We're still not done with it, no? And siguro ang pinaka-key takeaway dito is basically pag nandun ka sa time ng trials and testing number 1, alamin mo kung saan, ano talaga yung pinaka-why mo, di ba? Why you're doing it. Now, your why Meron is na eh. your Oo. family, di ba? Your family, your baby, and of course, Michelle. Of course, the people around you that surrounds you, number 1, your mom and dad na talagang andyan. And yung close-in circle of friends mo, di ba? And pinaka-importante ngayon, malinaw na yung vision mo. At sa akin, kasi given the chance, ngayon ulit na nakabalik ako sa music industry kasi nga, tagal din ako nawala sa music. Oo, sa music industry since after the pandemic, then I ran for public office. Parang mga 3-4 years din ako nawala sa music industry and given back the chance and the opportunity makapag-perform ulit. And actually, kaya ako nga ginawa tong vlogs na to para to open up at ipakita dun sa mga tao at sana maraming manood, mas maraming More eyes. matuto, 'di ba? From the experiences that we had. Give wisdom to the next generation. Yun na mismo kasi ano yung sasabihin ng Albi na ilang taon ka ngayon? 32. Na 32 years old na Albi doon sa 22 years old na. Ito, napakagandang tanong na kasi babanggitin ko pa lang to. Isa to sa nagbukas ng mata ko na about just going back to earlier na ayoko, dapat ako yung bida. May isang actually nakalimutan ko na sinong veteranong artista nagsabi sa akin to. Pero alam mo tumatak kasi naalala ko yung sinabi niya. Kung tinignan mo lahat ng mga kaedad kong artista, sino ba yung natira? Hindi naman yung mga bida dati. Kasi eventually pagsasawaan ka ng mga tao, ikaw lagi yung bida eh. Totoo. Pero tingnan mo yung mga sinong lagi mo pa rin at that time nung sinakwento niya sa akin to yung ginamit niyang example. Tingnan mo si Mylene Dizon. 'Di ba? Lahat kahit saan ka tumingin at that time, 15 years ago, everywhere ka tumingin, may Mylene Dizon, kontrabida dito, kontrabida doon, nanay ni ganyan dito. It's like that talaga eh. Yung longevity talaga ang hahabulin mo at hindi ka pwede laging ikaw ang bida. Kasi nga, magsasawa sa lahat ng tao. And I think that's the name of the game.
Longevity. Yun na nga. At yun ang wisdom na binigay sa akin nun. At that time, hindi ko rin talaga siya masyado maisip eh. Hindi natin masyado maintindihan. Yun, oo eh. Kasi syempre back then, Feeling mo, feeling mo, alam ko lahat. hindi, tsaka feeling ko hindi ako mawawala dito. I'm at the top of my game. Mismo. But that would say na pag sinabi mo kasi sa sarili mo yun, doon ang start ng downfall mo eh. Kasi pare ka, kung inisip mo rin eh, kung may hinahabol ka, may gusto kang abutin, gutom ka dun eh. Once na umabot ka na dun, ano ba yung magpupush sa'yo na, dude, lahat ng pinaghihirapan ko dati nandito na eh. Ano, bakit pa ako maghihirap? Exactly. Ako nga, guys, alam nyo, sa dami na nakasama ko at kaibigan kong artista, no? First time lang ako nag-out of the country na hanggang ibang bansa, pinagkakaguluhan siya. Pucha si Albi lang yun. Sa Thailand. So, as in wild. Diba? Parang from dito sa Philippines. Airport. Sa Thailand, like lahat talaga. Walang araw, walang oras na walang nakakilala sa kanya. So it just says so much about the character you have built in the show business. And basically, ang ituturo mo sa younger generation is longevity. Tama? Tama. But Pero- now, for you, since syempre nandiyan na yung longevity, ano yung basically next pursuit mo? Ito rin ang magandang tanong doon kasi i-connect ko siya sa isang point din na sasabihin ko na hindi ka rin pwede makakambante kasi lahat nag-a-adapt, lahat nag-iiba. Now, what I'm learning is na dati akala ko sa mga older lang, wiser generation lang tayo makakuha ng wisdom eh. Ngayon hindi na rin, kahit sa mga mas bata sa'yo may matututunan ka. Kasi before, ito isang number one na sinasabi sa amin dati nung wala pa masyadong social media, sabi nila sa amin, huwag kayong masyadong maglalabas. Dapat hindi kayo nakikita. Then number one sinasabi, dapat hindi kayo nakikita ng tao na hindi kayo sa TV. Para may factor na parang totoong tao ba to? Di ba? Dati hindi pa masyadong boom yung social media. Meron ng social media nun. Pero hindi pa nila pinupush. Na ayaw nila masyado kang makita ng ito pa yung sinabi nila sa amin eh. Bakit sila magbabayad ng ticket para panoorin ka kung nakikita ka sa Instagram ng libre? Exactly. Ngayon tinan mo. Baliktad na. It's all about getting the eyes on you. Hindi na siya the same, di ba? Eh kung matigas ulo mo, hindi ka nakinig sa mga bago, wala. Totoo. Extinct ka nun. And I think, no, tama yung sinasabi mo dyan. It's called adaptability. Adapt or die, di ba? Adaptability talaga. Adapt or die, tama ka. Pare, yan yung masasabi ko na I think na master mo na. Not just with PR skills, kung hindi kasama sa acting mo rin. Oo. I saw you in types of shows na ikaw ay isang parang serial killer, na ikaw ay komedyante, na ikaw ay isang kuya, na ikaw ay isang professional. Basically pare lahat na, 'di ba? So you have changed your status from being just a boy next door Oo, yan to ang number one. a real character actor. Ano ang pinaka naging change mo to do that? I think siguro at makapagbigay ka ng siguro yung mga manonood dito ng mga bagong artista or gustong mag-artista mabibigyan sila ng knowledge, no? And meron silang mapupulot dito sa sasabihin. Ito ang number one, lalo na kung mga new actors ang papayuhan ko dito. Kung talagang baguhan ka talaga, kapag bibigyan ka ng role, let's say pinupush ka na ng network, di ba? Ikaw ang gusto nila, ikaw susubukan ka nila. Kaya yung role na yan ang binigay nila sa'yo kasi nakikita nilang malapit na sa'yo. Kahit naman medyo matagal ka ng artista ibibigay nila sa'yo yung role na alam nilang malapit na sa'yo. Out of the topic na yung kunyari, alam na nilang magaling kang aktor, kahit ano pwede mong gawin, di ba? Wala pa tayo doon, nagsisimula ka pa lang. Huwag mo na masyado isipin na kailangan mo artehin pa. Because kaya ang number one na sinasabi sa akin ng mga tao is, parang ikaw lang yun Oo. di ba? It's because I'm not thinking about it too much. Oo. Di ba? Alam na ng producer na medyo similar kay Albi to, huwag mo na siya i-overthink kasi pag in-overthink mo na, dun mo na i-overact. Ganun. Oo. Yan ang pinaka-pangit, yung overacting. That's what they call a ham actor. Hamon daw, kumbaga. Besides that, ano pa? Paano ka nakapag-adapt palalo with your acting? So may ganun na, may number one yun, huwag mo i-overthink. Pero kailangan mo pa rin magtrabaho.
Kailangan mo mag-homework. Ako, ito lang yung ginawa ko eh. Lahat naman ng tao, bro, kahit kambal mo yan o kahit total opposite mo yan, lahat ng tao may similarities at may differences. Diba? Yan ang number one thing. So, find what's similar with you and the character, and then find someone na sa tingin mo, ito yung character ko. Pasok. Diba? So, kunyari, sinabi ni sa akin, Playboy, celebrity DJ, ganun, diba? Kunyari, joke lang. Kahit sabihin natin, hindi ikaw ano, ikaw na may isip ko nun. Okay. Diba? So, ang ano ba yung ginagawa ko nung bata ako? Bro, no joke to ha. Magtatawag ako ng mga kilala ko. Lalo na noon, nung hindi pa ako ganun kagaling umarte talaga. Magtatawag ako ng mga, kahit hindi ko na nakakausap masyado, parang, bro, sorry for the random call ha. Pero meron akong character ngayon na medyo similar sa'yo. Pwede ba like tumambay lang tayo, sumama lang ako sa'yo with your day? Bro, ginagawa ko yun. Aaralin mo siya. Yung isang movie na ginawa ko before na talagang sakto it's all about the timing din talaga eh. So nag-audition ako for the role. Tapos paglabas ko ng studio kung saan ako nag-audition, nag-iossi pa ako nun eh. Yung friend na naisip ko na similar sila dito, nag-iossi sa smoking area na yon. That same day, that same time. So, uy, bro, kamusta? Tapos yun, tinanong ko na parang, bro, okay lang ba samahan kita today? Nandito na ako eh. Tapos hindi niya magets talaga. Parang, bakit? Bro, diba? Hindi, pinayagan niya na lang ako. Tapos yun. And then after that, sa sobrang ganda ng job na nagawa ko, na na-typecast ako sa Bading. Bading kasi yun, Bading bakla yung friend ko. Bading yung character ko na yun, tapos Bex rin yung friend ko. Pero sobrang sakto nung ina-explain nila na parang, we don't want you to be overly gay. Parang Anderson Cooper type. Doon sinabi nila yung Anderson Cooper, puta may pumasok na, parang si JV Tapos yun, sakto nakita ako si James sa labas. Tapos yun, Blessing, no? oo, nagkataon lang talaga. Tapos yan pa yung first shoot ko abroad. Tapos pare, bigating yung mga kasama ko nun. Agamulak, Mabigat. Bea Alonso. Tapos Wow. sila talaga yung ka-eksena ko ha. Oo. Oo, so hindi ka pwede magpipitsuging na ano lang talaga. Tapos doon bro, doon nila sa Kuya Agat, siya magsasabi talaga sa'yo na parang OA or Talaga? hindi nasasabi na OA ka umarte, pero hihirit siya na parang gets mo. Totoo. Kasi bro, agamulak na yan. Siyempre, pare. Oo, tapos parang, so yun, nung una, kinakabahan pa ako. Nakita ko si Kuya Aga, nandun sa tangit eh. Tapos sabi ko, kumusta? Kuya Aga, okay lang. Sabi, hindi, natutuwa ako sa'yo. Gumanon siya sa akin, bro, natutuwa ako sa'yo. Kasi nga daw, ang layo sa personality ko. Oo. Pero kuwang-kuwa ko to the point na hindi pilit. Oo. Nag-work kami ulit ni Kuya Aga. So yun, yung second time, medyo mas mabigat na yung role ko. Parang mamamatay tao ko nun eh. Grabe, no? Diba yung contrast from Oo. Bex to mamamatay Oo, tao? mamamatay tao. Tapos napansin din ni Kuya Aga yun na parang, uy, okay ka lang ba? No? Hindi kita na. Sabi, hindi Kuya Aga kasi itong scene ko na to, bla 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 bla. Sabi ko, okay. Sabi sa It's such a breath of fresh air pagka nakatanggap ka ng mga ganong basically confirmation from the veterans. from the no? veterans talaga, syempre naman, no? Yan yung mga talagang tinitingala natin sa industriya, di ba? Yan yung tinatawag na confirmation na tama yung ginagawa ko. Para sa'yo, bro, sa 15 years of being in the industry, ano yung pinaka nahirapan ka na ron? Sabihin Yung- mo na kung anong palabas din. MMK yun. Pero at the same time, kaya rin siya maganda kasi doon ako nag-best actor eh. Oh, wow. MMK, transgender ako doon, bro. Tapos with the nails, with the hair, Oo. kompleto yun. Meron pa kaming transgender woman talaga siya. On the set lang siya para lang turuan ako paano maglakad, paano mag-ano. Tapos yun bro, doon mo talaga malalaman na if it's meant to be, it's meant to be. Kasi parang third choice na ako for that eh. Oo. Hindi pa ako yung first, hindi ako yung second, hindi nga. Basta ako na yung pinakahuli. Kasi usually pag MMK, binibigyan ka ng time para mag-aral, ganon. Siyempre kasi ang pinakamahirap sa MMK is may tao kang ginagampanan eh. Oo. 'Di ba? So pwedeng mangontra na hindi naman totoo to eh. Oo. That which is nangyari na before sa mga ibang MMK episodes na rineklamo sila. Kasi hindi naman daw talaga ganon. And ito yun, kaya rin siya not only the acting part ang mahirap. It's yung pressure. Makakausap mo yung tao talaga eh kung tungkol sa yung MMK. Tapos ang pinakauna niyang sinabi sa akin is tuwan-tuwa ako nung nalaman ko ikaw yung gaganap sa akin kasi ikaw yung favorite ko. Talaga. So bro, sabi ko naku, edi kung palpak ako dito, hindi Dami. nawalan pa ako ng fan. Oo. 'Di ba?
first gay role ko pa yun. Tsaka, as an actor, iba ang transgender sa bakla. Oo naman. Pero hindi sila same. Oh, it's not like, the same. it's like saying, part silang LGBT community gets. Pero it's like saying, a swimmer and a boxer are both athletes, but completely different sports. Exactly. Diba? So, ganun din So siya. would you say na syempre doing those parts mas lumalim yung respect mo with our family from the LGBT community? Ito kasi ako bro para sa akin. Hindi ako, lalo na matanda na ako na. Gets ko nung younger tayo, lagi siya sa akin, respect your elders. Pero now, at this point in my life na nakakaintindi na ako, may sarili na akong experiences, may sarili na akong struggles. Respect is automatic with me kinda. Like, Exactly. irerespeto kita bilang tao regardless. Exactly. Pero, like, I don't really respect everyone sa, like, saying na, kailangan ipakita mo sa akin worthy of respect ka. Exactly. Tama naman. Di ba? If you're not respectable, Oo, kasi paano kung may mas matanda sa akin na gumagawa ng Oo. katarantaduhan na hindi ko ma-respect, di ba? Tama, exactly. So hindi ko na siya i-respect. And ayoko mag-umbrella Oo ng naman. lahat ng family natin sa LGBT names, di ba? May iba na nagsasabi na hindi ako sang-ayon eh. So, Tama. I don't respect their opinion on that. Oo. So, Respect begets respect. Respect in the fact na mas naiintindihan ko yung pinagdadaanan nila. Oo. Di ba? Mas na-understand ko siya. We're here right now, Goodfellas Tailoring. Yeah, here. The brother. Brother, kwento mo naman ng konti about Goodfellas. Yeah, so Goodfellas, it's we do bespoke tailoring. We sell barong, suits, trousers, anything. We have barong jackets, and we also have leather goods, such as shoes. Everything's custom. Besides the shoes, we do have ready to wear for this. I'm inviting you all to come by. Whatever you guys need for your drip, we got you. So yeah, definitely. Looking forward to seeing you guys here. But yeah, we do also have electrolytes. So perfect for everyday hydration. Locally made. So sourced here sa Philippines. Zero sugar, zero calories, zero carbs. So this won't mess up your macros. Perfect. Perfect daw kahit magpa-fasting ka, ano? For fasting, pwede siya kahit long day at work, di ba? Oo. Minsan, nakakalimutan na natin, stuck in traffic, Exactly. hindi nakakainom ng tubig. Pag nag-golf, nagbubuhat, nagbabasket, tumatakbo, nag-high rock, pwede to. Even if you're recovering from a hangover, pagod kayo, walang tulog, di ba? So where can they buy this? You can buy this in Shopee and TikTok shop for now. Shopee. Until you guys catch us in stores. This just launched, so And very soon na yun, malapit very na soon, yun, guys. Ultra Electrolytes. Kung ako meron akong pangalan ng Electrolytes, Ultra rin ang ipapangalan ko. The name of my dog. Yeah, on perfect. Name of my dog. Panalo, ganda. God bless, bro. Bro, sa akin shoot Yes, sir. Yes, sir. You know what guys, dito na tayo. I'll see you guys next. Next week, 2 weeks, babalik tayo dito para i-fit natin yung suit. Sana nakalabas na tong vlog na to, my friend. Check us out. We'll be back. Check. Boom! Let's go. Take care. What's up, you guys? So, fourth destination tayo ngayon. At dito na natin tatapusin yung vlog dahil parang out of brand na iba natin gagawin. So, ngayon, ginawa natin kanina, syempre Family Feud, tapos bonding with the boys. Then, bumisita tayo sa Goodfellas Tailoring para sa suit. Actually, hindi pala suit. Para sa barong na pinagawa natin para sa wedding ng aking kaibigan si Ali Casini. So, congratulations, brother. Congratulations, Michelle. Sobrang fun kanina experience natin sa Family Feud. Supposedly, dapat 3-day vlog to. Kaso nga lang, sabi ni Ron, 1-day vlog na lang. Kasi nga, medyo mahaba yung nangyayari. So, yun na nga. Mahaba yung nangyayari. So, pwede natin siya pagpatuloy. Again, this is Victor Prank. I hope you like, you subscribe, you share. That means a lot, guys. Thank you so much. This is Victor Prank. Take care. God bless. Peace.